Guys, at Dubai Airport Terminal 1 at tinahanap ko yung client ko na nagmula sa Saudi Arabia. So nakaupo siya dito at hanapin natin siya. Let's go. Guys, finally, Mr. Luther's in Dubai. Welcome po sa Dubai, kuya. Let's go po. So guys, finally, Mr. Luther's in Dubai. So kitang-kita sa mukha niya na masaya talaga siya. At alam kong walang tulog si Mr. Luther. Wala pa talagang tulog, no? Kasi ang aga niya hinatid doon sa airport sa Saudi Arabia pagkatapos ang ticket na available kasi nabinok namin dito is madaling araw. Kaya ngayon, it's 8 AM na at eto ako din kakagising lang. So Mr. Luther, kamusta naman po ang biyahe niyo? Okay naman. Okay naman po. Sobrang naging smooth lang po bang lahat? Medyo kinabahan. Bakit po kayo kinabahan? Ano nangyari? Kala ko Ano pa? haharangin ako sa immigration. Oo. So guys, ganyan talaga lagi ko ang sinasabi kasi tayo mga na-trauma tayo doon sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi syempre talagang doon haharangin ka. Akala nila kung ano ang gagawin mo. So hindi naman to related sa human trafficking kasi gusto lang talaga mag-tourist visa ng mga kababayan natin, mag-travel, kaso nalilimitahan. Kaya ang ginagawa nila, for example si Kuya, nasa Saudi Arabia, tatawid dito para gumala. Di ba po? So, ano po, pagdating nyo sa immigration, kinabahan kayo, at may tanong po ba dun sa immigration? Wala talagang tanong. Passport lang? Visa. Visa lang. So, nung pagdating nyo doon, nawala na ikaba nyo kasi yung hinanap. Okay na. So talagang kalaban din natin dito is yung utak natin. Kasi medyo sasabihin natin first time, pagkatapos dahil first time natin, ang dami tumatakbo sa isip natin. Actually, isa si Mr. Luther sa napakakulit kong client. Di ba po? Kasi si Mr. Luther is talagang, sir, ganito, ganyan. As in, medyo nagkasagutan niya tayo po dun sa ano. Kasi sobrang kulit ni sir. Pero, naiintindihan ko siya. Kasi ganyan talaga yung mga client natin, medyo kabado. Ano po? Tapos, ano po yung sinend nyo sa amin na documents para ma-process ang visa nyo? Passport. At picture. Oo, selfie lang, no? So, photo na white background or selfie lang para hindi na kayo gumastos, kami na mag-edit. Pagkatapos, ticket lang, binook natin, and here you go! Welcome to Dubai! So, masayang-masaya po kayo na nandito na kayo. Masaya na po. Oo. At dyan po sa immigration sa Dubai po, may question po ba? Wala lang. Wala, sobrang dali lang po, no? So, sobrang smooth. May kamag-anak po kayo dito sa Dubai? Wala po. Sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. So guys, sa atin muna titira si Kuya. So, habang nag-ano siya kung ano man yung gusto niya ditong gawin sa UAE. At least, mag-guide din natin. Siya na po? Okay na po. Okay na po. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Pasay po. Sa Pasay po. So, sanay na sanay kayo na makapaghabulan ng mga bag-bag. Kasi joke. Hindi kasi, di ba sa Pasay medyo magulo din doon or what. BC area. So, para ka lang naman nasa Manila pag nandito ka sa Dubai. So, halika po. Punta muna tayo sa sakyan at doon tayo magkwentuhan. Sige po, bye-bye! Dahil nandito na sa Dubai si Kuya, pipicture muna natin siya dito sa magandang sasakyan. Kasi dito, normal lang talaga yung mga ganito sasakyan. Okay, so sige Kuya, tayo muna kayo. Picture ako kayo para Dubai na Dubai. Close po! Oh my God, wow! O diba, welcome to Dubai, sabihin niyo po. Welcome to Dubai! Yay! Sige po, let's go! So guys, finally we're here na ni Kuya Luther sa sasakyan para pumunta dun sa bahay. So nagtatanong si Kuya Luther, ano po yung tanong nyo? Kung mahirap daw ba maghanap ng trabaho dito. So, sabi ko sa kanya, pag usapang work, hindi kami masyado nagko-comment dyan kasi hindi nga kami po nagbibigay ng work, pero baka kasi isipin na iba, nire-recruit namin yung iba para pumunta dito at magtrabaho. So kami sa tourist visa processing lang po kami. So pag ganyan po, depende kasi sa tao yun kung paano kayo maghanap ng trabaho or what. Pero
madami naman din kayo mga kasama dun sa bahay na naka-tourist visa at sila din nagtatry ng luck dito sa Dubai. So sila na lang po yung tanungin nyo at kung ano experience nila. Kasi dito sa Dubai, sabi ko sa inyo, parang Manila. So pag parang Manila, medyo nasa sa inyo kung paano kayo maghanap, kung ano yung gagawin nyo, kung paano nyo ibenta yung sarili nyo. Mashallah, kaya nyo po ibenta yung sarili nyo. Baka iba po yung ginagawa nyo pagbebedyo. So sabi din ni sir, medyo malayo dito sa airport, no, yung lakaran. So napagod po kayo doon. Kamusta naman po ba ang buhay doon sa Saudi Arabia? Parang okay naman, kaso yung bawal lang, hindi siya open country. Hindi katulad dito sa Dubai, pwede kahit saan ka pumunta. Makikita mo yung mga Saudi, mga nakatakip ng mukha doon sa Saudi Arabia. Oo, dito kasi kahit mga nakapekpek short, okay lang. So, gano'n, napaka-open talaga yung Dubai. Sinasabi ko, parang nasa Pilipinas ka lang, hindi ka malulungkot. Pwede ka makapagkilala kahit kanina. Wala pa mga iniwan na jowa dun sa Saudi? Wala. Dito lang po kayo maghanap. Maghanap po kayo dito. Oh my God. So, okay lang po yan. Madami po dito sa Dubai. Mag-i-enjoy kayo pero magastos. Sa Saudi kasi walang gala, nasa bahay lang. May Uber din dito, sir? Na? Uber? May Uber, may Careem, madami dito kung ano. Same lang. Opo, same lang. Hindi po kayo makita. Kayo po, ayan. So, same lang sa Saudi. Oo, same lang po sa Saudi. Kasi still Middle East country. So, kwan siya. Open lang po, okay? So sana mas maging okay po dito kayo sa UAE, Sige po, abangan natin si Kuya susunod interview na natin kung ano yung maging buhay niya. Sige po, thank you! Bye-bye! Finally, nandito na si Mr. Luther sa bahay at nagutom siya kasi hindi daw siya nakakain sa airplane, no Kuya? Ba't di kayo nakakain sa airplane? Tagal lang ang biyahe. So napagod siya sa biyahe. So ngayon, eto pagdating niya dito, kain muna and then tulog. So sige po, thank you so much for Mr. Luther. Bye!